tayo ay magtiyaga daw sa 500. Eto, yun pala ay Samantalang sila mga kababayan, isang kainan lang, milyon ang usapan. ito yung sinasabi kong sa aking pahayag noon na di na natuto Gary Valenciano. Oh. Itong administrasyon na to. Di na natuto. Galit. Na mga tao Kabayo sa kanang pag-usapan na rin ng kabayo eh. Opo. Sa insertion, eto, meron na naman! Aroy. Oh, mga kababayan, pakinggan nyo ha. Meron na namang insertion na nakalusot sa 2026 budget, mga kababayan. Pasok na naman. Dyan ka na naman. Mga walang hiya. Tukso ang aking puso. Ang aming pera, budget. Insertion yun, insertion. Oo. Walang Galit na galit galit na na yan. insertion. Ihirit-hirit pa. Meron na namang insertion. Insertion. Di na natuto. Pero Hindi nag-rhyme. Hindi nag-rhyme ang kanta mo. pa lang, 695 billion na naman. Hala! Grabe, 695 billion na naman na insertion, mga kababayan, na paghati-hatian na naman ng mga buhaya. Ay! Paano nakalusot yan? Wala na bang katapusan itong mga nakawan, mga kababayan? Yan ang first step, mga kababayan eh. Crucial, mga kababayan, sa kanilang corruption ang insertion. Sabihin nila na hindi naman lahat ginagamit yan sa corruption. Hindi nga lahat, pero halos kayong lahat. Siguro ang hindi na gumagamit ng mga kababayan, corruption dyan sa insertion, kaunti na lang. Huwag nyo namang i-generalize. May isa pa namang hindi, kurakot. Ay nako, 99% mga kababayan, kurakot daw. Alisin na lang yung insertion totally. Na insertion sa 2026 national budget. Sus, Aroy. Again. Word yan ni Bangag, again. Sarap batukan. Bangag. Mayroon na namang unprogrammed appropriations. Ayan. Sinasabi nilang allocables. Nilolocables na tayo. Nilolokables. Locables. Wala pa yung mga kababayan ha. Wala pa yung pondo. Pero hahanapan nila mga kababayan na manghutang sila para ipondo dyan. Umuutang tayo para sa kanilang mga kababayan, corruption. Bills na yan, nakakalocables na. Yan. Kakalakabels kayo ha. 143 billion ang Aroy. unprogrammed allocations na naman. Kala ko ba secret yung insertion? Na naman. Paano na Hindi, di ba sabi transparent? Kasi hindi mo naman pwedeng gawing secret kasi lalabas yung GNA. Lalabas yung GNA. Eto, ang allocations, yung unappropriated unappropriated na allocations. Opo. Magkano? Yun. Ay, ito, 230 million sa mga congressmen. Ito yung mga pangkaraniwang congressmen. Yung mga Sa mga pangkaraniwan pa yan ha. all 200 plus, almost 300 na yan. Opo. Mayroon pa 3.2 billion para sa mga senador at Each? 24.6 billion sa ibang mga leadership positions. Ito yung liderato na Grabe, no? Bakit ipapadaan pa sa kanila mga kababayan kung kanya-kanyang dapat sana mga kababayan, kanya-kanyang departamento sa bawat rehiyon, sa bawat probinsya, doon dapat ibabase ang pangangailangan. Yang mga allocables, mga kababayan, allocation na, ipapadaan natin sa mga buhayang ito na mga kongresista at mga senador. Sila nang bahala. Diyan, mga kababayan, nangyayari ang corruption. First step of corruption na idadaan natin sa mga buhayang ito ang pera. Yan talaga. Hanggat andyan yang mga kababayan, kalakarang iyan, hindi mawawala ang corruption. Kahit pa anong palit mga kababayan ng konstitusyon, kung ganyan pa rin ang mga kababayan, kalakaran, talagang talamak pa rin ang nakawan. bababang kapulungan. At saka ng legislatura mismo, siguro Senate President, leadership positions Opo. Speaker, pati na rin sa executive. Pati Yan. mga party list, di ba? Tinanggal nga yung flood control. Eto, natatawa na naman ako Bakit tatanggalin mo yung flood control? Bakit? Dahil ba nagka-investigasyon ng ICI at ng kabukingan, hindi na magkakaroon ng baha? Instead of corruption, diba? sa halip na corruption ang tanggalin mga kababayan, flood control ang tinanggal ng mga animal. Nilagay naman sa
Farm to Market Roads. Ayun, nag-iba lang na ano. FMR, ha? Farm to Market Market Roads. Roads. ha? Ferdinand Martin Romualdez. FMR. Oh, di ba? Di ba? FMR eh. Farm to Market Roads. FMR. Galing Oh, talaga. Ferdinand Martin Romualdez. FMR. Ayun. Oh, school buildings na wala namang nagawa at Ala. super health center 22 lang, 22 lang ang ano, school building na nagawa, mga visit. na puro ghost ayon sa investigasyon. Ito ang breakdown ha. 33 billion kay FMR. Farm to market ha. Hindi dating speaker. Oh, 85 billion for education, school buildings daw, and 22 billion sa health facilities enhancement program. Ayun. Kaya naman pala mga kababayan, no? Ang sabi natin, akala ba natin nagtanggal sila ng kickback mga kababayan? Bakit mas malaki pa ang budget ngayon kaysa noong 2025 mga kababayan na sinasabing the most corrupt budget in Philippine history? Dapat sana kung nagtanggal sila ng kickback at corruption mga kababayan, dapat lumiit. Para lumiit lang din ang ating uutangin. Pero lumaki! Eto pala mga kababayan, marami palang mga insertion, allocable, ang mga lolok-ulakubable. Kung ano-ano na lang mga pangalan mga kababayan, nilipat lang nila from the flood control sa iba pang paraan. Naghahanap talaga ng paraan ang mga buhaya mga kababayan. Na ang dami Udas! sinasabi, Udas! hindi naman magamit, itinayo nga, walang tubig, walang kuryente, gagawin mo ron. Wala din. Pagdating ng pasyente, madilim, hindi pa makaihi, walang tubig eh. Anong gagawin wala mo? din. Mapapanghi yun. Ang CR nila naging dilawan na. So, nabaliwala ang Kita proyekto. mo na, sa DPWH naman ay 529 billion pa rin ang ibinigay. Napakalaki na yan. At yung sinasabing AKAP, AX, Chuchu, Opo. Chenes, Chuchu, 37 billion pa rin yung ginagamit. Oy, ng Diyos ko. Pilipinas. Ayuda. Walang nangyari. Kaya sinasabi ko Nakakain lang ng mga buhaya. hindi sincero. Bago, ang laki Tapos mga kababayan, yung dapat sana talagang pondohan, like railway system mga kababayan, sa Bicol, sa subway, yung sa Mindanao railway system, tinanggalan nila ng budget. Sa Mindanao railway system at sa Bicol ata mga kababayan, zero na. Tapos yung subway ni Tatay Digong sana mga kababayan, matatapos na sana yan, binawasan ng budget. pa no budget sa ASEAN Summit. 18 billion. Alam niyo ba sa Diyos ko! 18 billion para lang doon. Huwag na lang sana, nagpas ka na lang sana bangag. Aksaya sa pera. As if naman natutuwa yung mga world leaders, mga ASEAN leaders kay bangag mga kababayan. summit na yan, maganda sa Pilipinas yan. Opo. Pero nagkakaroon ng kapuitan eh. Magrarally kami! Magrarally tayo mga kababayan. Ano yun? Kaputan. Bakit po? Mga kakupitan. Kakupitan. Oh. Kaya nga sinasabi, kami ni Jigs Magpantay, dinemanda namin yung si Vince Dizon noon dahil doon sa ASEAN Games. Opo. May problema ron sa ASEAN Games, dinemanda namin yan. Si Vince Dizon. Kaya medyo duda Mayroon palang history yan si Vince Dizon mga kababayan. No? talaga ako sa integridad ng taong yan. Wala Because na. of this. Oo. Wala tayong Ghostbuster na. Ngayon, sa 18 billion pala sa ASEAN Summit. Aksaya. Ba't ang laki naman? Pupunta lang Grabe. naman yung mga heads of states dito eh. Bakit ibibili mo ba ng tigit-tigisang eroplano yon para pumunta rito? Di naman ah. Di ba no? 18 billion nga ang nakabudget at Naka-budget. sa 18 billion na yan, 17.55% o 96% ay nasa Office of the President. Ayun. Kaduda-duda na naman yan mga kababayan, itong mga kabangagan. Ay nako. Katulad ko sa iyo. Biro-biro ang Simula ang lakas pala ay ano? Ayaw pa ako. Ano yung kanta ninyo? Diyan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y binihag mo. Ano na? Hala. Anong?
Anong taon yan invento yung kanta mo? Maging gabi taraw, alipinin mo'y walang kailangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang. Ano yan? Ang naalala kong kanta ay Aring King King King. Aring King King. Oh, ganyan lang. Pero mas luma pa ito mga kababayan, kinakanta nila. Na ako'y iibigin. Habang buhay. Lagi habang buhay. Alright! Kapakanta pa tuloy tayo ng Tayo lumang na. kanta eh. Pero kung hanapin mo yung Ghostbuster, wala na talaga. Kasi Ghostbuster, di ba sila nag-iimbestiga? Kaya Ay, nga eh. oo. What happened? Aba, Sarsuela. Inibisigan nila 2025. Eh, siningit na naman sa 2026. 2026, Oh. wala na. Ngayon, sinasabi naman, Gusto nga nila mag-ibisiga, ano pa? Hanggang sa kay Duterte, tapos etong nasa harap na nila mga kababayan, i-skip nila. Napakahudas! eh kung ganyan pala, eh di inanak na lang yung 2025. Eh, kamotin lalo. At matakot na. Yan na nga Insertion. mangyayari. Patay na. Pag inire-enact mo yun, ulit na naman. Pork barrel na naman. Flood control na naman. DPWH na naman. Kamote na naman. Wala na. Alam mo, Yan nga ang plano nila. For the first month daw siguro ng January mga kababayan. O, lahat ng kurakutan, i-reenact nila doon mga kababayan. nataka ako, bakit may dala akong may dala akong gunting? Ala, lagot ka, hindi ka nagwardya? Hindi, gunting eh. May pumuputol ako kanina ng mga pantali doon sa mga regalo. Nilagay mo sa bulsa mo. Nilagay ko sa bulsa ko. Pinasok mo. Nadala ko rito. Ano ba yan? Oh? Hindi, gamitin natin to pang cut ng pork barrel. Ayaw ko lang naman po sa Baka matusok ka. Alisin mo. Oh, guntingin mo yung tainga ni Tambaluslos, ang laki. Ano yung maumbok Ala, dito sa ala, ala. pantalon ko? Mawawalan ka niyan. Oo, ikay na Baka madisgrasya andyan sa pantalon ha, baka iba yung maputol. mawala eh. Kaya nga, Kasi huwag mo matalas lagay sa ito eh. Nasa bulsa ko. bulsa. Delikado. Delikado. Ano mangyari no? Pag itiwa. Baka matuli ka ulit. Okay. Talaga, grabe. So ito po ang masaklap na problema Ay, nako. natin. Oo. Paulit-ulit na problema ng Pilipinas, kurakutan, corruption mga kababayan. Anyway, iba tayo. Opo. Natatandaan mo, dinidiscuss natin yung kay VP Sara. Yes. Yung mga alegasyon nitong abogado ni Madriaga, yung anak Oh. ni Maria. Oh, si Madriaga mga kababayan, yung abogado niya si Palad, Raymond Palad mga kababayan, dapat ipadisbar yun nun. Nagsinungaling mga kababayan na si Sara daw nagpunta daw doon sa nausap daw si Madriaga. Hindi naman pala. Anak pala siya ni Maria, si Raymond Palad mga kababayan. Si Raymond Palad. Kilala niyo si Maria? Oh, eto na, di ba sinasabi yan? Mariang Palad! Yan daw ang girlfriend ng mga walang mga kababayan, walang nobya. Mariang Palad. Ako, binisita ni Vice President mismo. Si Si Palad? Madriaga. Si Madriaga. Sa jail. Liar. Para takutin siguro whatever at makakapagkita ko ng CCTV footage. Oh. Meron ba naman tao witness na nga sa'yo, Vice President ka, ikaw pa mismo Pupunta doon? sa jail para takutin. Nako, ewan ko ba. Eto, ngayon ay lumabas. Ang problema Totoo. dyan mga kababayan, ang problema, ang yung abogado pa ang nagkakalat niyan mismo ha. Hindi yan conduct of unbecoming. Ang? Napupunta si Vice President sa kulungan. Oh. Pero, Tama si Palad. Tama si Palad. Oo, pero sinungaling pa rin siya. Bakit? sinungaling Ito, ka totoo Palad. ito. Ah. Hindi ko sinasabi ito kasi, siyempre, I am bound by confidentiality. Okay. Ngunit dumalaw si Vice President Sara Duterte, hindi kay Madriaga, kundi sa kliyente ko, si Arnie Teves. At nandun ako. At inamin na rin. Kasama pala siya mga kababayan. Ito na. Ito na ang testigo mga kababayan na sinungaling. Yung si Mariang, anak ni Mariang Palad na si Raymond Palad na abogado ni Madriaga. Siguro, nung sinabi nitong Palad, nagsinungaling siya. Oo. Sinabi niya, uy, dumalaw si VP, may footage ng jail. Oo. Tinignan nila, nasa pa yun si Madriaga. Hindi naman Siguro siya sinabi, sa Annex 2, kung saan nandun si Congressman Arnie Teves. Naghumingi siguro siya ng report. Opo. Pumunta ba si VP dyan? Yes, sir. Ba, ganun ba? Itaras na Ganun siguro ba? si John Vic. Uy, totoo pala sinasabi. Dinalaw si Madriaga, hindi, sir. Kwek, kwek, kwek. Ha? Sino dinalaw?
Ayun. Si Arnie Arnie Teves. Si Arnie, Yan. ah. Totoo na. Ay, nawaw mali. Wow, Anak, mali. sinungaling ka, Attorney Palad, pampihira ka. O anong sinasabi mo ngayon dinalaw si Madriaga? Attorney, Oh. grabe Pambihira naman tong si Palad. Dapat dito sa taong ito ipadisbar. Talaga. Yan, mga kababayan. Disbar na yan si Mariang Palad. Ay, hindi. Si Raymond Palad, nanay pala niya yun. Ay, taga saang probinsya? Ewan Si ko, Attorney Palad. baka taga Bulaan. Bula. Province of Bulaan. Bulaan Wala ang matasinungaling yan. Bulaan. Hindi, Yan, kasi... ito yung nangyari noong October 19. Andoon ako. Ayun. At sinabi rin ni Secretary John Vic Remulla. Opo. Ay, etong visit na ito ay si Congressman Teves lang ang kinausap. Sandali pa lamang ito. Duterte's meeting with Teves was brief and largely ceremonial. Ibig sabihin, wala namang Ceremonial. confidential. Parang nagpugay lamang. Okay. He said a warden was present. Hindi lang warden, marami puro ang present. Oh. As a matter of fact, ganun ka sikat si... Huwag Teves. naman sanang kagalitan yung mga warden, yung mga jail guards. O, nagdagsaan doon yung mga gwardya. Oh. Nung nalamang Andun nandun pang warden, si ha? VP Sara. Maganda kasi. At gusto lang makita si yeah. VP. Yung iba, mukhang Chucky, mga kababayan. Si Ate Claire, no? Si VP Sara pa ang sinabihan niyang mukha daw Chucky doll. O manikan si Chucky, mga kababayan. Samantalang siya naman kamukha ni Chucky at yung kanyang amo na si Lisa Araneta. Kami pong tao roon. Kaya walang Maganda pwedeng hinahabol. pag-usapan doon na confidential at napakaraming tao. O, Opo. di ba? O. The exchange, yung sabi ni Remulla, was limited to general greetings and inquiries about Teves' well-being. In other Ayun. words, kumusta po kayo? Ayos ba kayo dyan? Kumusta mga kaibigan? Yung mga sabi ni VP. Okay ba kayo diyan? Okay ba kayo? Remember naman siya. Hindi. Hindi naman. Hindi naman. Oo, ano Kanta siya, lang. naka-t-shirt lang eh. Okay. Naka-t-shirt lang. Dumating doon, dalawang sasakyan lang, naka-t-shirt lang. Hi, hello, kumusta ka? Opo. Oo. Sabi niya, ito pa sabi niya kay Congressman Teves, kumusta ka? Ikaw ay Kumusta walang ka? pinag-iba. Kumusta ka? Parang si kanta na naman yan. Ikaw ay walang Ito, naging musical eh. Singing trip ka ngayon, Sige. Yan ang nangyari dyan. Sinasaya na another point against Madriaga ay sinungaling yung abogado niya. May kasabihan sa batas, falsus in unus, falsus in omnibus. Kaya, Kaso nga lang, hindi na yan applicable daw sa ngayon. Mali ka sa isa, mali ka na sa lahat kasi na-establish na sinungaling ka. and no one will trust you Oo, anymore. kaya si Kwan, yun ang mabigat, di ba? Laging palpak. Oh. Si Attorney Jess Falsis. Opo. O sa kanya, falsis in unus, falsis in omnibus. Sabi pa nung iba, Falsis. hindi lang falsis in unus, falsis in Otlom. alus. Ganon. Puro kapwitan Si Palsis, mukhang si Otlo, mga kababayan. eh. Oo. Pero sabi ng iba, sir, attorney, ano daw, a lawyer is a great liar. Is that true? Hindi, totoo yun. May mga Kasabihan lang ethical yun. lawyer, may nagsisinungaling, may hindi nagsisinungaling. Ayun. Para lang congressman yan. May Depende rin. maraming maayos, may mga hindi. Parang pulis. Karamihan maayos, pero may bugok. Ganun din. Ayun. Huwes, Pareho lang doktor, tao lahat eh. ng profesyon may bugok. Eto, May nakahanap tayo ng sinungaling. bugok. So that's Dito not kay true. Raymond Palad. Alam mo, kakilala ko pa naman to, nakakahinayang at nakasama ko sa ibang mga pakikibaka. Yun nga. Anyway, yan na. Oh, yung siguro nahihiya na ngayon yung kanyang ina, si Apo. Maria. Maria Palad. Anyways, yung tradisyon ng Noche Buena ginawang Maria Noche Mala. Palad. Itong administrasyon na ito. Wala? Noche Mala? Ano yan, Noche Mala? Oo. Ano po yun? Noche Buena literally means magandang gabi. Good night. Ibig sabihin, Noche? Di ba Noche? Tapos Buena. Buenos dias. Good. Ang Noche, wala natin. hindi good night na Malas. Oo, na tulog na tayo. Good night ha. Okay. Oo. Kundi Noche Buena, maganda, maligayang
maswerteng gabi, parang gabi. ganun. Kaya pala Noche Buena, dahil gabi kumakain mga kababayan. Maswerteng gabi sapagkat hindi lang dito po naman sa Pilipinas kasi ang nagdala nga dito yung mga Kastila. Okay. Oo. When I say Kastila, alam nyo, kaya nga ang pinapaliwanag natin, bakit ba tawag natin sa Spanish hindi Espanyol, Oo nga. kundi Kastila? At Kastila. bakit tawag natin dun sa mga puti, yung mga noon ay panahon ng Kastila, Oo. hindi panahon naman na Espanyoles, eh? Si Senyor. Kasi nung dumating dito si Magallanes, si Magallanes, wala palang L yung mga Kastila, mga kababayan. Magellan Opo. ay Magellan. wala pang Spain as we know if now. Yan. It was a parang confederation of various kingdoms na at that time ay nakikibaka sila laban sa Pinpilit. pananakop ng mga Moro o ng mga Muslim sa Iberian Peninsula. Na Wala ang eh, high wala. point nito, nagkaroon ng tinatawag Parang hindi na ako interesado sa mga kababayan, mga history. na reconquista o reconquest. Yung panahon ni Ferdinand at ni Isabel. Ferdinand. Grabe, no? Dati mga kababayan, Ferdinand Magellan, naglalakbay. Ngayon, Ferdinand Marcos de Jr. Apo lakbay. Ayun. Na tinawag na defensor, hindi si Mike Defensor. Defensor y defensora de la fe, defender of the faith. Si Isabel at saka si Ferdinand. Ayun. Tupasyo. Ferdinand ka rin. Castilian Kingdom of Castile. Ferdinand ka rin. Pangalan nyo pala. El Reino de ano, Castellana. Espanyol pala yan. At saka yung sa Segovia, yun doon sa Alcaraz doon. Maria Doon Segovia. kinoronahan si Isabela bilang ruler ng Isabela. kanyang kingdom. Nagpakasal sila ni Ferdinand, nag-unite yung dalawang kingdom at Ayun. sila naging malakas. Kinalaban nila yung mga Moro hanggang napatalsik nila sa Iberian Peninsula. Yun. Kaya dinala dito nung in the 15th century, 16th, 17th, napakalaking Paano tayo nakakasiguro mga kababayan na totoo yung mga sinusulat sa aklat? Baka, oo ngayon mga kababayan, tingnan nyo. Yung mga nagsusulat ngayon, lahat mga dilawan mga kababayan. Paano kung mga siraulo din ang nagsulat mga kababayan? And then, yung history, yung kanilang side lang ang sinulat. Ngayon kung hindi tayo magsusulat mga kababayan ng aklat tungkol kay Tatay Digong, na kung paano siya binaboy ng mga animal na tong mga bangag, tsaka makakaliwa, mga rebelde. In the future, si Tatay Digong, mga kababayan, matatag yan as human rights violator. Laging sinasabi nila, crimes against humanity. Magsulat din tayo para in the future, mayroong tamang history, mga kababayan. Halos pa naman ang mga aklat natin sinusulat ng mga dilaw. empire ng Spanish Opo. Empire. Spanish. Tatandaan natin si Pacquiao, mga kababayan. I am a half Spanish. Ang kapal ang mukha ni Pacquiao, half Spanish, mga kababayan, na kanyang itsura, Diyos ko Lord. Kanyang tatay, mga kababayan, Pilipinong Pilipino. Pag yung sabihin, si Junice siya ang Spanish na pure. Actually, nag-unite sila, naging Spain na, nagkaroon na ng konsepto. Half Spanish, half sardine siguro si Nationhood. Pacquiao. Oo. Spain was the first worldwide empire. Meron siyang teritoryo rito sa Asia, tayo nga. Opo. Di ba? May teritoryo siya sa Latin America, marami. Oo. Kahit sa Grabe, no? Kaya pala Latin America, mga kababayan, tingnan nyo ang kanilang mga kababayan language. Espanyol. Mexico, Colombia, isa lang ang lingwahe, mga kababayan, Espanyol. di ba sa Cuba, teritoryo nila yung Cuba, ang dami. Yung Uruguay, Europa, Paraguay, yung Panama ngayon, Mexico, Argentina, ang dami. Argentina? Cuba, marami. Lahat ng marunong magkastilang bansa, dating colony ng Spain. For some reason, hindi ko pa maarok. Ang Pilipinas lamang ang naging colony ng Spain na hindi tinuruan na magkastila. Kaya hindi naging national language natin ay Spanish. Punta kang Tinuruan Mexico, din. Kastila sila, di ba? Punta kang Colombia, Kastila sila. Punta kang Argentina, di ba? Argentina. Meron Castilla. Meron, kaya nga doon nga ako natuto ng Spanish, dinibdib ko kasi pag-aaral ka, hindi mo pakikinggan yung professor, hindi mo Sabagay. pag-aaralan, sayang yung pera ng magulang mo. O di, Pero yung- Spanish 1, Spanish 2, hindi Tinanggal pinag-aralan din, ko, no? Tinanggal di natuto din ko. So ngayon, pag pupunta ako sa Spain, Opo. madali. Kahit sa Europe Europe,
is at least most of the people in Europe Oh, yun. Spain nga. Sa Europe nga yan eh. know at least one other European language aside from their native language. Alam mo, pumunta ka sa France. Opo. Noong nasa Montmartre ng misis ko. Opo. Meron siya nagustuhan. Doon sa flea market, yung parang mga tiyangge, mura lang eh. May nagustuhan siyang parang hikaw. Nagtatawaran sila noong nagtitinda na French woman. Matanda na eh. Okay. Hindi sila magkaintindihan kasi French eh. Hindi maintindihan. Sabi ko, subok lang. Kastilain ko. Kinastila ko. Nagkaintindihan kami. Nagkatawang ka. Tinanong ko kung verdadero oro, it's real gold. O, si. Marunong magkastila. O, nagkatawaran. Nakabilihan. Ayun O, na. diga. Pwede ka na magtinda, sir. Pwede na. Extra. Anyway, Yan. yung sinasabi ko nga, nasaan ba tayo? Yung Noche Buena, hindi lamang dito yan. Sa Spain, it's a very big deal. Ha? Kasi Ay, Christian kasi mga kababayan eh. pagkatapos nga nung Misa de Gallo, Gallo is Misa de Gallo. Oh, Misa de Gallo yan oh. Tapos sa kanila walang L. yung manok eh. Gallo. Gayo. Ang double L kasi, tayo lang Hindi nagpo-pronounce gallo. Gallo eh, Oo, Gallo. gallo yung Halimbawa, ano natin eh. di ba? Kabayo! Di ba yung horse in Spanish is Akala natin ano, vice caballo. ganda. Pero ang spelling C-A-B-A-L-L-O, Kabalyo pala yan. Oo, Spanish yun eh. Hindi Tapos yung ano mga kababayan, yung nagda-drive ng kabayo, kabalyero. kabalyo. Kabayero. Oo, di ba yung mga sir kasi kaya kabayero yung Kaya pala. So, kapag mayroon kay kakilala kabalyero, mga kababayan, taga-maneho ng kabayo, yan. Kutsero. mga mayayaman kasi noon, sila lang ang can afford na sumakay sa kabayo. Ay, Kaya oo. kabayera. Kabaye. Oh, yan. Okay. Anyway, Vice kabalyero. Alam na pala natin mga kababayan, ang apelyido ni Vice Pangit, kabalyero. big deal yan sa Latin American countries, yung mga former colonies ng Spain. Opo. Anong ginawa nila rito? Minenos nila. Sinabi nila, uy, pagkasyahin nyo na yung 500 sa 4 na tao. For Noche Buena. Di ba yun ang kinalulungkot namin? Wala naggalit. Hindi ako makaget over na yung isang pinagkamimithi, Opo. Pinagkamimithi, yung inaasam-asam. Inaasam-asam. Whole year, hinihintay mo, gagawin mo, ay, walang kwenta yan, pagkasyahin mo na yung Yung lechon nga mga kababayan na ano, yung baboy. Ang 1 kilo, ano na mga kababayan, 800. Kulang ang yung 500. 1 kilo, konti-konti lang yan sa isang ano mga kababayan, pamilya. 500. Anong klaseng attitude yan ng pamahalaan? Baka Espanyol yung yung nagsalita, yung babae. Paano nga maging Espanyol? Si Kung Miss Espanyol Roca. siya, Roque. ay hindi siya magsasalita ng ganon. Oh, grabe, diba? Oo. Kapilido pa naman ni Harry Roque, pero hindi daw niya ano, pariente yon o kamag-anak mga kababayan. Hindi siya magsasalita ng ganon kasi alam niya na napakahalaga ng Noche Buena Yes. sa tradisyon ng mga former Spanish colonies, including us. Spanish! Hindi na religious eh. Huwag na sinasabing Wala na religious. pag-usapan yung relihiyon. Kasi Yes. cultural tradition na. Yeah, cultural. tradition. Opo. Bagamat tayo, hindi tayo nagdiriwang ng Paskwa ng Opo. 25. Cultural Paskwa. tradition na parang get together na lang. together, Di ba? bonding Oo. moment. In the meantime, na sinasabi nga na magtiyaga tayo, napakasaklap nga ng ating buhay ngayon eh. Opo. Wala na! Naputol. Ay, naputol. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.